Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh, yung sumunod na usapin inshallah dito sa Kitabul Muamalat, Al-Babul Hadi Ashar, Chapter 11, Al-Ijaratu. Ijara o yung pagbabayad ng upa doon sa manggagawa. So doon sa isang korporasyon o sa isang kumpanya o isang negosyo, sa halip na yung tao na nagtatrabaho doon ay merong equity o merong bahagi ng pagmamay-ari sa korporasyon na dahil dito siya ay merong entitlement sa dividendo o yung kinikita ng korporasyon. So maaring kukuha na lamang ang korporasyon ng mga tao na magtatrabaho para sa kanila. At ito na yung ijara. Ibig sabihin sila ay babayaran ng upa sa kanilang trabaho araw-araw o babayaran sila ng kanilang sweldo araw-araw. O depende sa anumang trabaho na ginawa nila para sa kumpanya o korporasyon. Sa unang usapin, al-mas'alatul ula, ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Ang kahulugan ng ijara at ang mga dalil sa pagkakasabatas dito. Wa ma'nal ijara wa ta'rifuha. Unang-unang kahulugan ng ijara, sinasabi, ito daw ay mushtaka minal ajri. Ito ay nagmula sa salitang ajar o pabuya, gantimpala. Na kapag yung tao, yung manggagawa bilang halimbawa ay gumawa ng anuman para sa korporasyon o kumpanya, ang kanyang oras, ang kanyang pagod o anumang ginawa niya o ginamit o pinagsumikapan para sa pagkakatupad sa anumang gawain na yon ay merong gantimpala na ibinibigay ng korporasyon o ng kumpanya. Sa lahat ng kanyang pagsisikap na may kinalaman sa pagkakabuo ng production na yon, ng produkto o sa pagkakasolusyon sa problema ng korporasyon o pagkakatupad sa anumang pangangailangan ng korporasyon, binabayaran. Kaya ito'y tinatawag na ijara. Ajar bilang gantimpala. Nasa kasing kahulugan din sa parehong kahulugan ng ajar na siyang makakamit ng tao, ng mananampalataya, kapag siya'y gumagawa ng mabuti kay Allah. So, pareho lang sila ng kahulugan halos. At ito rin yung tinatawag na al-od. Od bilang kabayaran. Bilang kabayaran. Na muli, doon sa usapin ng pagbabayad doon sa kumbaga tao na inupahan o pinapasweldo. So maaring ang ajar na ito o yung kumbaga renta sa kanya o sweldo o kapalit ay syempre maaring iba-iba yung paraan ng pagkakabayad dito. Maaring kada araw, kada linggo, kinsenas o kada isang buwan at iba pa depende sa mapagkakasunduan. Wa minhu tasmiyatu thawabu ajran. Siyempre nababanggit din na tinatawag din itong thawab na sa kasing kahulugan ng gantimpala rin. Katulad ng nababanggit sa Quran. Yung thawab at ajar. At syar'an, ang technical na kahulugan dito sa Islam, akdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin. Tukhadu syai'an fa syai'an. Ito daw ay kasunduan na mayroong pakinabang na pinahintulutan at nababatid o kilala ng parehong panig. Sa halimbawa, yung korporasyon nga ay kukuha ng isang manggagawa, tukoy kung ano ang gawain ng manggagawa na yon. At syempre ang kanyang gawain ay dapat pinahintulutan, hindi haram. At dahil dito, gagawin niya yung kanyang, dahil sa kasunduan na ito, gagawin niya yung napagkasunduan nila
ng korporasyon na siyang magiging amo niya, na magiging employer kumbaga o kaya kliyente. Natutupad siya ng ilang mga gawain para rito, tutuparin niya ito at ibibigay sa kanya ang kanyang gantimpala o sweldo o upa sa kanya ng uh, unti-unti o maaaring ibibigay din naman ito ng isang buo, sabay-sabay na. Sa muddatun ma'luma, sa tukoy na panahon. Kung paano siya magtatrabaho, gaano katagal, o kailan siya susweldo. Yung interval ng kanyang sweldo, yung binanggit kanina, kung ito ba ay lingguhan o arawan o ano paman. Muddatun ma'luma, min ainin ma'lumatin, at syempre tukoy, kung ano ba ang ipambabayad sa kanya. Min ainin ma'lumatin o masupatin middimmati. Na kumbaga pananagutan nung pinagtrabahuan niya. So maaring tukoy o tukoy kung ano yung ibabayad sa kanya. So marapat na tukoy yung ibabayad sa kanya. So dito sinasabi min ainin ma'lumatin o masupatin. Kasi maaring syempre nakagawian ng mga tao pera ang ibinabayad sa tao na nagtatrabaho para sa kanila. O maaring ito ay iba pang bagay na merong halaga. Pagkain, bigas, o ano paman na pwedeng ibibigay sa kanya bilang bayad. Hindi sinabi rito, aw ala amalin ma'lumin bi'audin ma'lum. Siyempre ang kasunduan nila na ito, tukoy kung ano ang trabaho at tukoy kung ano ang magiging sweldo, upa, o kapalit ng trabaho na yaon. So napapaloob na dito ang lahat ng uri ng pagtatrabaho ng tao para sa iba. So kailangan tukoy, ano lang ang trabaho, hindi na maaring lalampas pa rito. Hindi rin magkukulang. Dahil kung maaring magkukulang yung tao sa kanyang trabaho, ay hindi siya mapapasweldo. O mapasweldo man siya, hindi buo. Ngayon kung magkakaroon man ng higit pa sa napagkasunduan, higit pang trinabaho yung trabahador sa napagkasunduan, so syempre maaaring magkakaroon din sila ng pag-uusap sa dagdag na sweldo o maaaring magpaparaya na lang yung trabahador. Na kumbaga gagawin niya na lang yun ng libre para doon sa nagtrabaho. O syempre pwede rin naman lalabis pa yung ipapasweldo, ibibigay na upa o kapalit noong nagpatrabaho doon sa trabahador. So pareho rin maaari ring mangyayari inshallah. Kumbaga magkakaroon siya ng bonus. So pwede rin inshallah. Pero yung pundasyon nito, yung saligan nito, ang pangunahin dito, dapat umpisa pa lang ng trabaho, tukoy na kung ano ang trabaho at tukoy na kung ano magiging sweldo nito inshallah. Nang sa gayon ay mawawala nga rin ang garar. Kawalang katiyakan, kawalang linaw, na siyang magiging dahilan din ng dulm, ng kawalang katarungan o pang-aapi. So doon sa adillatu masyru'iyatiha, doon sa dalil, sa pagkakapahintulot dito, pagsasabatas dito, wa dalilu masyru'iyatiha qauluhu ta'ala, ang dalil ay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. So, sinabi ni Allah dito sa Suratul Talaq verse 6. Ang tinutukoy dito na fa in arda'na lakum, na kung meron daw mag-asawa at kukuha sila ng magpapasuso, magpapadede doon sa kanilang baby sa iba't ibang kadahilanan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang mga ujur, ang kanilang mga bayad, ang kanilang mga upa o ang kanilang mga sweldo. Na dito, syempre sa aya na ito, i-apply natin yung nabanggit na nauna na kahulugan ng ijara o pagpapasweldo, pag-uupa doon sa tao na ito. So nagpapasuso, gaano siya katagal? Kumbaga magpapasuso doon sa bata, so tatagal ito ng mga ilang buwan. So tukoy yon. At sa bawat buwan, magkaning kanyang swelduhin.
o magkano, kumbaga, kada linggo kung lingguhan ang magiging kanyang sweldo, at iba't iba pang mga usapin na tulad nito. Ay gayon din sinabi Suratul Qasas verse 36. Sinabi ni Allah, qalat ihdahuma ya abati istajirhu. At sinabi ng isa sa kanila, o aming ama, upahan mo siya. Akunin mo siya upang magtrabaho para sa atin. So tinutukoy dito yung isa sa mga anak nung lalaki doon sa Madian. So meron dalawang batang babae na tinulungan ni Musa alayhis salam. Tinulungan ni Musa alayhis salam para mag-igib. At pag uwi nila doon sa kanilang bahay, ipinatawag nung tatay si Musa alayhis salam. At pagdating doon ni Musa alayhis salam, nakwento ni Musa alayhis salam yung pinagdaanan niya. At yun nga, inalok nung isa sa mga babae sa tatay nila na upahan o kunin bilang trabahador si Musa alayhis salam. Sasabi ng isa sa kanila, o aming ama, kunin mo siya bilang trabahador. Istajirhu. Inna khayram man istajarta al-kawiyul amin. Tunay na ang pinakamainam na mauupahan mo o makukuha mo bilang trabahador ay ang malakas at ang mapagkakatiwalaan. So dito, malinaw sa Quran na pwede yung ijara na tinatawag. Yung magtatrabaho yung tao para sa sweldo. Natatanggap siya ng sweldo. So karagdagan ito kumbaga na paglilinaw doon sa kung paanong pinapatakbo yung mga kumpanya o korporasyon. Kasi nung nakaraan na talakayan natin yung korporasyon, so maaring tatanggap yung tao ng kanyang dibidendo, ng kanyang bahagi mula sa kita dahil siya ay namuhunan din sa korporasyon. Pero maaring mangyayari na yung tao, wala siyang puhunan bagkus siya ay namamasukan lang o nagtatrabaho at siya ay tatanggap ng sweldo sa iba't ibang trabaho na ginawa niya para doon sa kumpanya o korporasyon na yaon. Alhamdulillah. At gayon din mula naman sa mga hadith, sinabi, وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل hadiyan kharitan. So minsan daw na umupa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng isang lalaki mula sa Banu Dil bilang tagapaggabay, na siya kasing nakakaalam kung nasaan yung iba't ibang mga daanan. So ito yung nangyari doon sa hijra nung papunta na sila ng Madina. So umupa sila ng magiging guide nila. Magiging guide sa mga daanan doon sa kalagitnaan ng disyerto. Waja al-wa'idu liman lam yuwaffi al-ajra ujratuhu. Liman lam yuwaffi al-ajira ujratahu. So merong mga matitinding babala rin laban sa sino mang hindi tumutupad sa pagbibigay ng sweldo o pagbabayad ng sweldo ng tao na marapat nilang pasweldohin o tao na nagtrabaho para sa kanila. Iniulat ni Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni sino nagulat nito? Ni Imam al-Bukhari. Qala Allah Ta'ala, sinabi raw ni Allah, thalathatun anna kasmahum yawmal qiyamah. Meron daw tatlong tao na si Allah ay magtatanggol sa kanila sa araw ng paghuhukom. Kumbaga magiging kalaban.
Kumbaga, magiging kalaban ni Allah ang mga tao na ito sa araw ng paghuhukom. Kumbaga, pagtatanggol yung mga inapi at magiging kalaban siya ng mga tao na ito. Wadakara minhum rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajrahu. Magiging kalaban daw ni Allah ang sino man na umupa ng tao upang magtrabaho sa kanya at tinupad ng tao na ito yung trabaho pero hindi niya ito binayaran. So ang tao na ito ay magiging kalaban ni Allah sa araw ng paghuhukom. Yung hindi nagpapasweldo. Yung hindi nagpapasweldo. At muli dito sa usapin ng pagpapasweldo, sa maaring mangyayari ang kawalan ng katarungan sa iba't ibang anyo. So dito hindi talaga binayaran. Hindi talaga binayaran. At actually magiging katulad din nito ang kalagayan ng kulang yung binayad. Ba usapan ninyo 1,000, yung bayad sa'yo, binigay lang sa'yo 500. Kompleto naman yung trabaho. Binigay sa'yo 500 lang. So yun ay kawalang katarungan din at maaaring mapapaloob din siya rito. At syempre maaari ring mapapaloob yung walang katarungan na pag-aantala sa pagpapasweldo. Bawang usapan ninyo, susweldo ka sa Sabado. Pero dumating na yung sumunod na buwan, dumating na yung sumunod na taon, hindi pa rin niya binibigay ang iyong sweldo. Tapos lagi niya sinasabi, ibibigay, pero inaantala lang niya talaga. Ganun din, pareho lang ito. Pareho lang ito. Hindi ibinigay ang sweldo. Tinupad yung trabaho kompleto, tapos yung sweldo hindi naman ibinigay. O may kulang, maaring mapapaloob sila lahat-lahat dito. At ganyan din inulat ni Ibn Majah, mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajira ajrahu qabla an yajif uruqah. Ibigay ninyo ang sweldo ng pinapasweldohan o ibigay ninyo ang sweldo ng manggagawa bago pa man matuyo qabla an yajifa arakahu. Bago pa man matuyo kabla niya jifa arakuhu, bago pa man matuyo ang kanyang pawis. So, kailangan daw bayaran ng sweldo yung tao bago pa man matuyo ang kanyang pawis. Hindi naman ito literal. Hindi ito literal. Na kumbaga, sabihin ng kambal, nagtatrabaho pa lang, kalagitan pa lang ng trabaho, naninigil na ng sweldo kasi kailangan sumweldo na sila bago pa matuyo yung pawis. Hindi ito literal. Kumbaga, as soon as possible na maibibigay ang sweldo, ibigay. Inshallah. Kasi kung gagawin mo itong literal, oras-oras na tutuyo yung pawis mo, di oras-oras kang susweldo, hindi na realistic. So makatwiran. Makatwiran ng ating pagpapatupad sa mga kumbaga batas sa relihiyon na ito ayon sa mga pamantayan. Alhamdulillah. Makatwiran ng ating pag-unawa, makatwiran ng ating pagsasakatuparan, insyaallah. So ito yung panimula sa usapin ng pagkuha ng mga tao na uupahan o papasweldohin sa iyong korporasyon o sa iyong kumpanya o sa iyong negosyo o iba pang bagay. Nagpapatayo ka lang ng bahay, halimbawa, hindi naman yung negosyo eh. Papatayo ka ng bahay, nagpa-repair ka ng sasakyan at iba pa, lahat ng yun napapaloob ang mga ahkam dito. Alhamdulillah, pagdating sa mga pinapasweldohan ng mga tao. GNT, ganun. Siyempre, mahirap dito kapag hindi mo naman pwedeng palalahanan tungkol dito yung kuffar na amo. Pero kapag Muslim, ito yung magiging pamantayan natin, inshallah. Ikaw man ang nagtatrabaho, ikaw ang nagpapatrabaho, applicable ito, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.